expected yan. Like I said, expected ko nga na there will at least be an attempt at her impeachment. Ganito yun umpisa pa lang, pagka upo pa lang sa gabinete, sa administrasyon, yung mga hindi bilong, naramdaman naman namin lahat na hindi kami bilong. Na mayroong ibang gumagalaw dito, that may considerations dito that were apart from the considerations na we were all one team. Hindi pala totoo yon. And kaya the moment right after inauguration, alam na namin there really is no unity. Kumbaga, ginawa nila kung anong kailangan gawin nila para manalo. So kumbaga, real talk lang. So shortly after that, naramdaman na rin namin lahat. Si VP Inday, I think, was the last kasi good faith naman ang pagpasok niya. Yun po yung observation ko. Nung pumasok siya, she really was committed to be part of the team. Lahat naman yata kami. We were all committed to be part of the team. Pero may mga paramdam talaga na at some point marirealize mo na hindi pala totoo, hindi pala kami bilong, hindi pala yung ganon. So hindi ko alam kung nag-project ako kung yung pakiramdam ko ay pino-project ko dun sa pakiramdam niya, pero ganito yung nangyari sa akin. Umpisa pa lang, no matter how well you do your job, no matter how good you are at it, hindi ka bilong. Opo. Ma'am. So, pararamdam yan sa'yo. Tingin ko, yan yung prevailing theory, no? Na kaya the reason na ganyan pa rin, nasa double digits pa rin ang Pangulo. Kasi ang tingin ko, yung totoo niyan, hindi yan naabot ng double digits ang Pangulo sa ngayon, given the public mood. So, ang tingin ko is itong paghihiwalay, ang mariretain na high trust ratings ay si VP Inday. As a matter of fact, ang majority ng kanyang mga supporters ay nagtataka noon pa na bakit ang tagal-tagal niyang kumalas. Alam naman, hindi na kumbaga openly alam ng mga tao na she is not only not treated well, alam natin na pinagpaplanuhan na siya. So, kanina binanggit po ninyo na ang teachers party list ay marahil magki-question ng kung ano ang ginawa ni VP Inday, and they will try to look for something na kasiraan niya. And hindi ako magugulat sa ganon. Kung kailangan nilang mag-imbento, mag-iimbento sila kasi hindi pwedeng mag-succeed si VP Inday. Kailangan masiraan siya kasi padating ang 2025. Very profound, whether or not tumakbo yung mga kapatid niya and her father, very profound yung influence ni VP pagdating sa mga botante. So kung siya yung pinaka-popular, then it follows na pati yung capability niya to convince people to vote for her candidates will also be there. So, yun yung nakakatakot. Anong mangyayari sa 2025? Ang alam din natin, naghahanda ang administration at ang kanilang mga kandidato. Kung kaya nilang i-stack yung deck, they're going to do that. So, nakakarinig na tayo na may mga party lists dyan, na mga bago, na may mga sponsors di umano sa palasyo, o may mga nag-organize ng mga party lists to retain their dominance in the House. Nang sa gayon, walang makapasok, walang makaumang. Kailangan ng administrasyon ngayon na marami silang kakampi that are entrenched in position. All the better na magamit nila yung power nila against the VP as well as against the Dutertes in general and all their associates. Ito pa rin kumbaga, hindi tumitigil yung kanilang pamumulitika. And the VP is going to be in the center of all that. So ngayon, ang mission, and dapat pinaghahandaan ng mga supporters ni VP Inday, ang mission is to continue destroying her, and they think it will be easier wala siya sa pwesto. Tapos, kung sino man ang papasok sa Department of Education, they will use whatever is there para questionin siya. Para kumbaga, kakalkalin nila lahat ng mga purchases, kakalkalin nila lahat ng mga projects, maghahanap sila ng mali. And kung wala silang mahanap na mali, sure ako mag-iimbento sila ng mali. Just so that may magamit sila against the Vice President. Ganyan po ang laban ngayon. Ma'am, question. Dito. Oo. So anong susunod kay VP Inday? Alam niyo naman si VP, maraming sorpresa. Oo. At saka ang iniisip ko lang kasi dito tungkol sa kanyang announcement. Alam niyo si VP, hindi yan nagde-decide ng last minute.
she plans. So every time meron siyang pasabog na ganyan, meron siyang announcement. Pinag-isipan yan bago niya sinabi yan. So ibig sabihin, merong seryosong pinupuntirya itong announcement na ito. So alam natin naman yung significance in her capacity as the Vice President. Alam natin na namimeligro, there's always a rumor na ipapa-impeach siya. So maaaring to rest all of those rumors, kailangan may strong showing para dito sa Senado come 2025. Kasi whatever plans the House has for the Vice President, maaaring masalagyan in the Senate. Opo. So whether matuloy nga na 3 Duterte ang tatakbo para sa Senado, this is a message. Alam natin na hindi, kumbaga, aware siya dun sa mga machinations about her and her position. Ito yung sagot doon. So, ngayon pa lang, nakikita nyo that she is already beginning to take control of her communications. So, mula ngayon, lahat ng communications ni VP Inday dapat closely pinapanood natin. Lahat yan parating may mensahe. Oo, tsaka marami Yun na rin. yan nga yung una nating madam, kasi hindi po masyado nagsasalita si Madam Inday Sara for the past 2 years, and then ngayon supposedly magsasalita siya sa July 19 pa. Di ba? Nagsabi siya, hindi ako magbibigay ng interview or whatever until yung last day ko sa Department of Education. Pero as early as now, may mga ganitong pronouncement na. So, this is a good sign. Ano po, Attorney Trixie Cruz Gonzales. Ay, Angeles pala. Talaga hindi na ako makakatakbo niyan. Ang punto dito, well, tama naman po kayo, no? I think na she's taking advantage of the opportunity while she can, no? Na meron konting mga pahiwatig. Like I said, she's not the type of person na biglaan magsasalita o meron siyang biglang i-undertake na action. She doesn't do things at the last minute. Pag meron siyang gustong sabihin, pinagplanuhan na yan, inisip na niya both the repercussions, how it's going to be worded, yung mga ganyan. This is not somebody who will just, ay naisip ko lang tapos biglang gagawin. So, para sa akin, lahat ng mga ganito, always may mensahe yan. Now, sometimes kasi hindi natin alam, nagbibiro ba siya? Totoo ba to? Hindi naman siya nag-explain. Which makes it all the more, interesting. Kumbaga, may mga tao na ang hilig-hilig magpa-interview, nauubusan talaga yung mga taong nagtatanong sa kanila. Pero si VP Inday, konting pahiwatig, konting isang video dito, ganyan, and the interest is kept up. So ngayon, she's one of the most sought after for comments. Hindi niya pagbibigyan lahat ng mga yan. So she knows how to play this. If it's a game, master to. So she knows na she'll just give just a little, and then tayo yung naghahabol ngayon. Ngayon, ang mga tao, both sa news or sa ordinaryong mga mamayan, nag-iintay tayo ngayon kung anong susunod na sasabihin ni VP Inday. So wag natin pangunahan. Ano po, madam? Yeah. Actually, exciting din to eh. She knows how to play it. Long game to eh. So, alam niya kung anong gagawin niya. So, yun nga yung parang napaalala lang sa atin lahat. I don't know if sinasadya niya ito na the Dutertes are masters of the communications game. Alam natin na itong current administration ay medyo nag-flounder sa kanilang communications. Kita nyo, kontra-kontra yung mga salita. That yung West Philippine Sea encounter pa lang nakita ninyo, ilang tao sa gobyerno, may nagsabi na isa, may mga angas, merong nagbabackpedal, merong mga nagsasabi na hindi, ito sinabi ng presidente, merong nagsasabi, hindi, sure kami hindi yan ang sasabihin ng presidente. So, gulo-gulo. Pero with VP Inday, planado yan, organized yan. Attorney, nakikita mo ba, may kaibahan ba sa tatak tatay Duterte kaysa dito sa anak Duterte? Mayroon bang kaibahan sa kanilang estilo? May tatak, may sariling tatak si VP Sara or magkakahalin tulad lang? Si VP Inday is much better at the new media. Magaling siya sa social media. Alam niya yung use ng mga maikli na videos na ganyan, no? Si tatay is old school, pero si tatay personally, personal yung kanyang mga messages. Even when he's talking to a large number of people, meron siyang folksy na charm na at saka very charming. Si VP Inday planado,
But at the same time, ina-maintain yung humor. So yung tatak Duterte dyan, yung humor, yung ano nila, yung capability nila na tawirin nila lahat ng mga social classes, naiintindihan yung kanilang mensahe. So on that score pareho sila. Magkaiba lang yung approach at saka yung style. So syempre old school, new school, pero pareho silang very effective. Tsaka kapansin-pansin lang, meron agad po na doon sa kanyang the way siya, alam mo yung mga humor. Kasi sa Cebuano kasi, sa mga Bisaya kasi, mahilig kami sa, alam mo yung mga aasar, kumbaga asar talo. 'Di ba? Mahilig mang asar na kung hindi mo talaga magets, bahala ka diyan, di naging nakuha yung ano. Parang ganun ba? Pero ang iba, alam mo yung mga sinasabi nila, matitino sila, papayuhan agad, dapat ganito. Parang kagaya ng panahon ni PRRD na dapat maging ano ka kasi presidente ka, ganito, ganyan. Pero doon siya minahal ng tao. Mas nakaka-relate yung nasa pinakamababang level na alam natin, yun yung laging napag-iiwan na noon. Ngayon, mas makaka-relate sila sa mismong mga pinuno nila. Kaysa yung mga hindi sila nakaka-relate kasi masyadong mga alta sosyedad na mga individual. So, pero yes, I agree. Kumbaga, alam nila yung audience nila. Kilala nila yung audience nila. Targeted nila talaga. There's a particular audience, which is everybody. At kaya nilang tawirin lahat ng social classes, maiintindihan sila. Yun lang nakikita kong difference. Halimbawa, yun nga, si VP Inday, new media yan eh. So, tingnan mo yung video niya, maikli lang yan. Diba? Inday Sara, tapos may sagot. Isang tanong, isang sagot. Tapos na. Si tatay, kaya niyang mag-address ng malaking crowd, kaya pa niyang mag-lecture on constitutional rights. Kaya pa niyang mag-explain kung bakit may freedom of speech, 'di ba? Kaya niyang mag-lecture, di mo nararamdaman yung lecture. So old school, pero pareho, like I said, very very effective pareho. Iba lang talaga yung style, pero nakikita niyo anak pa rin siya ng tatay niya. Sutil, sa Tagalog, ang tawag na namin diyan is sutil, na manunukso sa yung parang kung kunwari magkapatid kayo, parati kang may bitiw na pang-asar. So merong ganyan si VP Inday, which for me is very very effective kasi kumbaga pag election, lahat ng kandidato pare-pareho na halos yan ang sasabihin. Ipaglalaban ko kayo. Yan yung mga classic themes. Ipaglalaban ko kayo. O ito yung mga na-accomplish ko. Ganito, ganyan. Minsan, nagiging catatonic yung audience mo. Hindi nila maririnig yung ganyan. After the first 2-3 sentences, hindi na sila nakikinig. Ganyan po yung nature ng new media kasi iniklian nila talaga yung attention span ng tao. So, yung dito pagalingan talaga ng sound bites, pagalingan ng instant messages. So yung 'di ba sa X ilang characters lang ang inaalaw. So dito in the coming election, yung mga ganyang klaseng media will prove to be the making or breaking of the candidates. So kaya titignan natin. Magagaling na tong mga to dito. Plus, si Tatay is surrounded by people with very good grasp also of the new media. Nata-translate nila yung kanyang old school charm into sound bites. Oo, ang kapansin-pansin kasi dito sa mga Duterte attorney, inaabangan agad lahat yung kanilang sasabihin. Unlike doon sa ibang mga politiko na alam na namin yan, walang ano. Pero sila, parang nanamnamin mo talaga yung bawat salitang lalabas sa kanilang At parang pagbitaw ng yung lahat ng mga kritiko, hindi sumasang-ayon sa kanila, nayayanig agad. Diba? May mga master sila ng mic drop eh. Alam mo itong mga Duterte, the mic. Nakita nyo nagsasalita sa rally si Mayor Baste Duterte, meron din siya mga mic drop moments eh. So nakikita natin na yun yung style nila talaga. Hard hitting pero they'll keep it short. So you keep wanting more. Yung ibang mga politiko kasi meron din silang formula. So ang pagkakaintindi nila is that pagka nangangampanya sila, kailangan mayroong ganito. Yun nga, kailangan may message. Yung message usually is paglalaban ko kayo. Alam nyo, minsan, nag-heckle ako sa mga political rallies. So, pag sinabi ka agad nung kandidato, ipaglalaban ko kayo. Bakit? Sino ba kalaban natin? Minsan sasabihin nila, ang kalaban, yung mga corrupt, ganyan talaga.
baka naman very close to home yung mga nilalabanan natin dyan sa mga salita ninyo. So these things, ang laki ng butas kasi nga formulaic yung approach nila. So ang maganda dito sa communication style ng mga Duterte, mahirap i-predict. Di natin alam kung anong sasabihin nila. O, halimbawa, ang daming nag-iintay. Ano ba komento ni Pangulo tungkol sa ano ba yung last issue o yung sa US? Wala pa tayong naririnig. So by the time he goes out, let's say the next time he addresses the rally, nakaano na tayo, nag-aabang na tayo. Ano ba, magmumura ba siya? Meron ba tayong lecture on human rights and so on. So it's always something maraming to look forward to. Tsaka nakakapanindig balihibo. Meron akong ipaparinig sa inyo po, attorney. Tingnan natin kung kagaya ba ito yung dating niya. Ito, sabi dito. Your dreams are mine. Pangarap nyo ay pangarap ko. Sabi niya, ang pangarap nyo, pangarap. Kaya pala, yung mga naipangako noon na pangarap, hindi natupad kasi pangarap din niya. Dapat pala pangarap na itupad. Naalala nyo, nagsalita ako sa rally. Tapos sinisingil natin yung ibang mga pangako, Ang sabi sa akin ng mga trolls, hindi po pangako yan, pangarap yan. So ibig sabihin, in their communication strategy, pag pangarap, wala silang obligasyon na gawin. Tama. So wag na tayo wag na tayo palang umasa sa kasi 20 pesos per kilo ng bigas. Oo. Dapat kasi ang tama, ang pangarap nyo, tutuparin ko. Dapat ganyan yung tama. Sinabi din niya, hindi ko narinig ito noon kumbaga hindi ako masyadong nakuan Sabi niya, pangarap ko ay pangarap ko rin. So hanggang pangarap na lang talaga. So ang problema yung comprehension natin. So tayo na naman ang tayo pala yun, nagkamali. Sorry, mea culpa. Pero attorney, nakita mo ba na may kaibahan nung nasa gabinete pa siya? Well, nasa gabinete pa siya ngayon hanggang June 19. Pero nakikita mo ba nung nasa loob pa siya, tsaka yung paglabas? Kasi nung nasa loob siya, parang ganun din Kahit mismo yung parang tinataydor yung dating. Might as well na pag nasa labas na lang siya para at least malinaw kaysa doon sa maraming mga mangga kasi doon sa loob. Well, hindi lang yon. Siyempre, pagka nasa loob ka ng gabinete, you're part of the team and you have to be a team player. Kaya hindi siya pwede magsalita ng maangas or anything like that or tirahin yung administrasyon because she is part of it. Ngayon na nag-resign siya sa gabinete, ang message niya is hindi na tayo magka-team. And bahagi na rin ako, isa na ako dun sa mga tao who can call you out kasi nagkakamali kayo. And yung kumbaga, di ba merong saying na if you're working for somebody, you work for that person. Kung gusto mong mag-criticize, lumabas ka muna. If that criticism is not the type that will build up the person. Hindi natin sinasabi na yung kritisismo na gagawin ni VP Inday is yung nakakasira. Gayon pa man, kailangan na rin niya na pagka meron siyang input, she will be able to do it na wala siyang baggage at walang magsasabi sa kanya na bakit niyo naman kami pinapahiya, yung mga ganong klaseng sumbat, di ba? Wala nang sumbatan pag wala siya sa gabinete. And kumbaga, ang tingin ko diyan nararamdaman ko dahan-dahan na niyang nang lumuluwag yung dibdib niya. Di ba nung sa interview niya, biruin mo, sabi ko, tiningnan ko siya magbibitiw siya, di ba? Kasi syempre magbibitiw ka, ang dami mong Tapos during sa interview, nakasmile na siya. Parang na-release lahat ng mga stress niya. Correct. Dahan-dahan na wawala yung stress. Totoo yan. Ang inaabangan ko at the end of the 30-day period. Tingnan natin kung I'm sure mas malapad na yung ngiti niya ngayon. At saka mas maganda na rin yung mga sasabihin niya. Alam niya, very witty yung mga Duterte. So I'm expecting even better better sound bites after the 19th. Ang saya nito. Boss Dada. Hindi, may tanong ako sa iyo, Ma'am Trixie, kasi part ng interview niya na yan, natanong yung paano siya nag-resign and all. Before pala yung kanyang pronouncement na yan, sabi niya na maganda naman daw yung pag-uusap nila ni Presidente, binigyan niya yung kanyang resignation letter, and they still, kumbaga, they're still friends. So, kumbaga, yung pa rin yung okay pa rin yung relationship nila. Do you think, Madam,
may laman yung ano na yon, yung kanyang statement na yon, na hindi ko kalaban si Bongbong, ang kalaban ko is yung mga demonyo na nakapalibot kay Bongbong, parang ganyan, para siyang si Constantine. Well, he is, no matter what, siya pa rin yung Pangulo ng Pilipinas. At yung the office deserves respect. Kahit hindi naman na nasa gabinete ang ating Vice Presidente, bibigyan pa rin niya ng nararapat na respeto ang opisina ng Pangulo ng Pilipinas. Hindi po yan magbabago. Kahit sino naman po sa amin. And in fact, kinikilala din, kahit sinong tao naman na nakilala ang ating Pangulo, alam natin na mabuti naman siyang tao. Pero may mga instances talaga hindi niya makontrol both ang circumstances at saka yung kanyang kapaligiran, kumbaga yung nangyayari sa kanya, at saka yung mga sariling galaw ng mga taong nakapalibot sa kanya. So the problem is leadership really. Pero kung tatanungin ako, or actually anybody who has actually worked closely with him, meron naman siyang he is a good man, but probably ibang usapan pag tinanong if he is a good president. So palagay ko, careful din si VP about that, and aware din siya of the qualities of the man aside from the qualities of the president. Napakaganda, napakaganda. Oo. Isa lang naman yung may bad shot sa kanya si kay VP Sara. Pero ma'am, kahit nang nasa gabinete pa siya, meron ng propaganda laban sa kanya. And tila wala siyang kakampi. Kumbaga, kaya siguro nabanggit niya na ang unit team ay hanggang kampanya lang. Kasi nung nandun na sila, dapat unit team, magkaisa kayo. 'Di ba? Pero parang nag-iisa siya nung point, nung unang talagang binanatan siya. At ngayon, sa paglabas niya sa gabinete, meron ng daming mga nakaumang na, like kagaya maliban diyan, hindi direkta sa kanya, pero yung sa mga Duterte, yung investigation sa EJK, binuhay ulit yung sa Human Rights Committee diyan sa Kamara. No, ngayon may pahaging na naman itong ang komunistang party list, ACT Teachers party list. Ang naman nila ay iimbestigahan kung paano ginastos yung pondo dahil yung PISA results, kolelat ang Pilipinas. Na ginawa ang PISA results naman 2022, ilang linggo after ng halalan. Di ko alam kung nag-research ba itong si Nakita mo na asahan pa natin na maraming mga ganyan ang mangyayari sa pagbibitiw. Expected yan. Like I said, expected ko nga na there will at least be an attempt at her impeachment. Ganito yan umpisa pa lang, pagka upo pa lang sa gabinete, sa administrasyon, yung mga hindi bilong, naramdaman naman namin lahat na hindi kami bilong. Na mayroong ibang gumagalaw dito. That may considerations dito that were apart from the considerations na we were all one team. Hindi pala totoo yon. And kaya the moment right after inauguration, alam na namin, there really is no unity. Kumbaga, ginawa nila kung anong kailangan gawin nila para manalo. So, kumbaga, real talk lang. So, shortly after that, naramdaman na rin namin lahat. Si VP Inday, I think, was the last kasi good faith naman ang pagpasok niya. Yun po yung observation ko. Nung pumasok siya, she really was committed to be part of the team. Lahat naman yata kami. We were all committed to be part of the team. Pero may mga paramdam talaga na at some point marirealize mo na hindi pala totoo, hindi pala kami bilong, hindi pala yung ganon. So hindi ko alam kung nagpo-project ako kung yung pakiramdam ko ay pino-project ko dun sa pakiramdam niya, pero ganito yung nangyari sa akin. Umpisa pa lang, no matter how well you do your job, no matter how good you are at it, hindi ka bilong. Opo. Ma'am, so pararamdam yan sa'yo. Sa nakalipas na mga surveys ng iba't ibang mga survey firm, nakita natin ang pinakamataas talaga na grado na naibibigay is dito kay VP Sara. Sinundan ito ng Pangulo. Yes, pero nakita natin yung mabilis na pagbaba kay Pangulo, naapektuhan din si VP Sara.
Do you think na sa pag-alis ni VP Sara dito, kumbaga ito na hindi na kumbaga may na-contribute ba si VP Sara para hindi lubusang bumagsak yung image ng Marcos administration at sa pag-alis niya sa gabinete, nakikita mo ba na mababagsak yung rating talaga kasi wala na yung kumbaga trusted na isa sa mga trusted na leader doon. Ako tingin ko yan yung prevailing theory, no, na kaya the reason na ganyan pa rin, nasa double digits pa rin ang Pangulo. Kasi ang tingin ko yung totoo niyan, hindi yan naabot ng double digits ang Pangulo sa ngayon given the public mood. So ang tingin ko is that itong paghihiwalay ang mariretain na high trust ratings ay si VP Inday. As a matter of fact, ang majority ng kanyang mga supporters ay nagtataka noon pa na bakit ang tagal-tagal niyang kumalas. Alam naman, hindi na kumbaga openly alam ng mga tao na she is not only not treated well, alam natin na pinagpaplanuhan na siya. So kanina binanggit po ninyo na ang Teachers Party List ay marahil magki-question ng kung ano ang ginawa ni VP Inday, and they will try to look for something na kasiraan niya. And hindi ako magugulat sa ganon. Kung kailangan nilang mag-imbento, mag-iimbento sila kasi hindi pwedeng mag-succeed si VP Inday. Kailangan masiraan siya kasi padating ang 2025. Very profound, whether or not tumakbo yung mga kapatid niya and her father, very profound yung influence ni VP pagdating sa mga botante. So kung siya yung pinaka-popular, then it follows na pati yung capability niya to convince people to vote for her candidates will also be there. So, yun yung nakakatakot. Anong mangyayari sa 2025? Ang alam din natin, naghahanda ang administration at ang kanilang mga kandidato. Kung kaya nilang i-stack yung deck, they're going to do that. So, nakakarinig na tayo na may mga party lists dyan, na mga bago, na may mga sponsors di umano sa palasyo, o may mga nag-organize ng mga party lists to retain their dominance in the House. Nang sa gayon, walang makapasok, walang makaumang. Kailangan ng administrasyon ngayon na marami silang kakampi that are entrenched in position. All the better na magamit nila yung power nila against the VP as well as against the Dutertes in general and all their associates. Ito pa rin kumbaga, hindi tumitigil yung kanilang pamumulitika. And the VP is going to be in the center of all that. So ngayon, ang mission, and dapat pinaghahandaan ng mga supporters ni VP Inday, ang mission is to continue destroying her, and they think it will be easier wala siya sa pwesto. Tapos, kung sino man ang papasok sa Department of Education, they will use whatever is there para questionin siya. Para kumbaga, kakalkalin nila lahat ng mga purchases, kakalkalin nila lahat ng mga projects, maghahanap sila ng mali. And kung wala silang mahanap na mali, sure ako mag-iimbento sila ng mali. Just so that may magamit sila against the Vice President. Ganyan po ang laban ngayon. Ma'am, question. Yes. Kung halimbawa po 2025 Inday Sara decided to run for mayor in Davao, who's gonna replace her as a vice president? Well, ayon sa saligang batas, ang Pangulo ang mamimili from the House of Representatives or from the Senate. So ganun po ang ginawa ni Mrs. Arroyo, and she became president, na bakante yung office of the vice president. She got Senator Teofisto Ginggona, who I think at the time was a congressman or senator. Basta he was in the legislature, siya yung naging vice president. So ganun din po yun. Para sa akin, it's not advisable for the vice president to vacate her position unless yun na nga, itong all the powers of the administration, lahat ng kanilang kakayahan at impluensya mukhang iduduro talaga sa kanya. So yan ang babalansehin ngayon ni VP Inday. And this is a decision that doesn't need to be made right away. So titignan niya kung ano yung laro following this. And whatever the game is dun sa kabila, either paghahandaan yan or pangungunahan niya. So yun nga, I don't think the Dutertes are in the habit of being sitting ducks. So tingnan natin kung anong paghahandaan nila for this one.
Madami pa pala ito kasi kung tatakbo yung mga Dutertes na mag-aama diyan sa Senate, so maiiwan ang Davao. Who's gonna be governing the yung province ng Davao? And do you think, Madam, ito pong mga nangyaring atrocities sa kanilang probinsya has something to do with her decision? Atrocities happening in her. Which atrocities po? Yung mga ano po, yan pong sa nangyayari ngayon sa Kingdom of Jesus Christ, yung sobrang dami ng mga checkpoints dyan. Yes, suspensions and all. Parang martial law nga daw sa Davao ngayon eh. So, yes, of course, this is personal. Kumbaga, they want to discourage them. The idea is to keep hitting at them, to keep oppressing them. Parang tinutuloy-tuloy until they give up. So either they give up or join, but I doubt if tatanggapin sila. So ang ano dito is for them to be destroyed. Yun yung ano, hindi na natin i-sugarcoat. Talagang ang gusto ng administrasyon na ito mabura yung pangalan ng Duterte, because they're the only ones with a strong enough following to challenge the administration. So hindi nila titigilan to, dire-diretso yan. Hindi lang ang mga Duterte, all known associates. Everybody connected to them. So makikita natin kahit naman ngayon may mga social media operations laban, let's say, kay Senator Harry. May mga disbarment cases dito kay Attorney Glenn Chong. Marami akong phone calls from various people about certain things. Ganyan. Hindi yan titigilan. And kung if there was something pa nga to take away from us, I'm sure they're going to try to do that. So ang tingin ko tuloy-tuloy ito. So pero itong pagre-resign nga ni VP Inday as Secretary of Education, medyo nagulat sila because the timing, they did not expect it to be at this time. Kung sa akin, ibig sabihin din yan, they were also hoping na matagalan pa that they would still have time. So now, medyo the schedules, ang gulo-gulo na ng mga schedules ng lahat. And it can mean a good thing for VP Inday, di ba? Nakabili siya ng oras. But it could also mean that the other side becomes more desperate and a lot less kind. Pero tingin niyo po tataas pa. Tingin niyo po, attorney, babalik sa kanila ito considering mas lalo na nilang inaatupag ngayon yung mga issue na hindi makakapagpabusog sa taong bayan, hindi makakapagpababa sa presyo ng mga bilihin, sa halaga ng mga serbisyo at kung ano pang mahal ngayon. Kung ito ng posibleng ganyan din ang mangyari sa kanila, imbis na sila ang babango yung imahe at kasi dudungisin nila yung kalaban nila, baka babalik sa kanila. I think they don't care. Kasi kahit ngayon, di ba, nakikita naman yung oppression. Tingnan nyo nga yung nangyari dun sa KOJC. Alam nila na i-report yan. At balandang-balanda sa media. In other words, the world saw this. Nakita nila kung ganong kalaki yung forces na ginamit nila on a church, on a religious institution. Parang overkill talaga. But they didn't care about the image of that. Itong pagtatanggal ng prangkisa ng SMNI, did they care? Kasi bihira nangyayari yun, yung kakagawad mo pa lang, okay pa yung franchise ninyo, bago-bago pa yung franchise, mainit-init pa, and then it's taken away, and it's taken away in a proceeding that can at best be described as, ano ba tawag dito, perfunctory. Parang alam na nila, naghahanap lang sila ng dahilan to take it away. These are messages by themselves. Na they don't care na iisipin na oppressive sila. They don't care na iisipin na unjust sila. Hindi. They have time later on. Ang importante sa kanila is to maintain power and to extend that. So, wala silang pakialam sa ngayon. Ano ba yung ginagawa nila para pabanguhin image nila? Certainly not the rice. Hindi sila nagpapababa ng presyo ng bilihin. Wala silang ginagawang ganon. Importante sa kanila kasi na yumayaman ng mga kakampi nila dahil makakahingi sila, makakaasa sila ng suporta dun sa mga kakampi nila. I.e. the oligarchs, yung mga pinayaman nila. Kailangan nila yung mga yon. More than they need the people's love and support. They don't need that. So they don't care. Ano yung perfunctory means lang nila to address yung sama ng image nila. Nag-hire sila ng trolls. Dinig ko nga, merong isang opisyal na 300 yung trolls niya at ilan ang mga troll farms na ginagamit. Pero alam naman po natin na yung limited extent na magagawa ng mga trolls. It would have been even mas mura pa
kung magpapababa na lang ng lalakasan nyo yung capability ng taong bayan na makabili ng bigas, yung sabihan mo yung mga kaibigan ninyong mga hoarders, pwede ba? Pababain muna natin kahit sandali, ilang buwan lang para bumaba yung presyo ng bigas. Hindi nyo ba pwedeng gawin yan para sa amin? No, they don't do that. Attorney, meron namang Romualdez rice. Di ba, bagong variety, dinig ko. Oo, pero ano lang eh, mabilis daw maluma. Ewan ko, rumor. Mas malaki pa nga daw yung pangalan kaysa doon sa bigat ng bigas. Oo. Pero naman ang importante, huwag na nating alamin kung mabango ba yan o mabaho. Basta ang importante, makapagbigay kayo naman. Tama-tama naman yung balot, plastic. Ay, nako. Bawal yan dito sa stasyon namin kasi nasa Makati kami, bawal ang plastic dito eh. O, kita nyo. Hindi pa na makakapasok dun. Pero ma'am, itong paano natin halimbawa, kasi ito nga, nabanggit mo, parang wala na silang pake. Ang taong bayan ngayon, laging nagre-reklamo. Ang kanilang pamamaraan sa pag-rest back talaga doon sa mga inakalan nila na magiging magandang leader ay tuwing eleksyon. Paano ngayon nila ma-perform ng ito na possible? Kasi sila yung nasa pamumuno. Baka nandun yung haka-haka na baka dayain para manatili pa rin na dyan. Ano ang magiging ways ng ating taong bayan para ma-stop ito? Hindi ko madi-discount yung possibility na mayroong, how do you call this, di ka nais-nais na mangyari sa bilangan. That's always a real possibility regardless of sino yung nakaupo. At alam naman natin, biktima na nga yung presidente ngayon, di ba? Biktima na siya ng mga ganitong klaseng malabong paraan ng pagbibilang. Hindi malayo yung possibility na they will turn this around in their favor. Yun nga yung mensahe ni Attorney Glenn Chong, di ba? That having been a victim before, inaaral nila kung paano na lang gagawin yon. Imbis na maging biktima, maging victimizer na lang sila. So that possibility, hindi natin talaga ma-erase sa isip natin. Tutuloy-tuloy pa rin yan. And whether yung dayaan will be in the counting or in the manner dun sa pagkakampanya, very real talaga yung possibility na yan. Siyempre, i-give up ba nila yung possibility na tuloy-tuloy silang nakaupo? Siyempre, gagawin nila ang lahat. And yung mga things like ethics and law, medyo na lang yan small considerations na lang yan dun sa kanilang ambisyon. So, what tayo, anong gagawin natin? Yun yung prevailing na question at dapat parati natin sinasabi dun sa mga tao na naipanalo naman natin si Rodrigo Duterte at the time na ang pinanggalingan niya mayor. Kumbaga, pero dahil overwhelming yung support ng taong bayan para sa kanya, na regardless of kung ano-anong hinahagi sa kanya, entrenched, isipin nyo, incumbent, yung administration candidate ay napakadaming pera, ang lalim ng bulsa. Tuloy-tuloy, walang dumadanak talaga ang pera, ang daming support both from government and from the private sector. Pero tao talaga, no matter what they're going to do, what they try to do, ang talagang sagot diyan yung tao. So it's actual physical bodies of people going out to vote. Yun po talaga ang nagpapanalo kay Rodrigo Duterte the first time around. And ang tingin ko dito is that no matter what, we can do that again. Hindi na nila magagamit yung dati nilang formula, yung guns, guns, and gold. Nabasag yan nung nagkaroon ng Rodrigo Duterte, nung naipanalo natin. Ang bida nun, it wasn't Duterte himself. Although, syempre, he's a very good candidate and a very good president. Pero yung bida nun, taong bayan. Naalala nyo, I don't know kung ma-recall ninyo yung euphoria na parang for the first time, na nabasag natin yung capability ng administrasyon na dayain tayo. For the first time, tayo yung narinig. Kahit yung bardagulan online, nakikita niya. Dati, walang hope Yung mga tipong makakarinig ka na, ang kalaban mo nakaupo ang kalaban mo mayaman, ang kalaban mo may pera, ganyan. For the first time, hindi nag-matter yung mga yon dahil sa dami natin. And ang tingin ko, yun pa rin ang bukod tanging sagot dito sa pang-oppress ng administrasyon na ito.
sana nakalimutan na nila yun. Pero tayo ang hindi dapat makakalimot. Ma'am, 30, kaya lang, doble yung numero natin nila eh. 16 million lang tayo nun, 31 sila ngayon. Hindi, 20 million tayo naman. 20. Meron Binaya pa tayo pala nun. Pero ma'am, kaya bang tabunan yung mga issue sa pamamagitan ng pagbaha sa mga ayuda, or may expiration pa rin yan, mga ilang araw lang yan, maghihingi na naman yan or gugutumin na naman yan, magrereklamo na naman yan sa mataas na bili kasi ubos na yung ayudang ibinigay? So yun nga yung ayuda, they're only effective within a certain period of time eh. Kasi yun nga, fungible siya. Kumbaga, pag nagastos yan, tapos na yung extent ng ng impluwensya mo. So unlike na, di ba, hindi to katulad ng vote buying. Ang vote buying nangyayari parang kaliwaan, almost kaliwaan. So nakikita mo yung kumbaga nakikita nung binibili mo nung boto ng taong may boto na binibili mo yung kanilang value for money. Pero yung ayuda that stretched over a period of time, hindi ba yun din yung pagkakamali ni Mar Rojas? Akala nila, pag dumana kang pera, akala nila the one with the most money, yun ang mananalo. So ang dami nilang posters, ang dami nilang banners, ang dami nilang pamigay, ang daming kung ano-ano. But in the end, sino ang binoto ng mga tao? Tinanggap lang yun eh. But sino ang binoto? It was still Rodrigo Duterte. Kahit na massive na lumalabas ang pera, may mga taong tatanggap nun, tapos hindi nila iboboto yung administration candidate. And no matter what kind of dayaan they tried to do, and they did try to do it, hindi umubra. Again, gaya ng sinasabi ng marami, pwede mo lang dayain for so much. After that, kung overwhelming talaga yung boto, kahit yung makina, whatever electronic means they're going to do that, kayang i-defeat ng actual physical persons casting the vote. Ma'am, dito naman tayo sa usapin ng pagiging oposisyon. Maraming tumaas ang kilay matapos na magpahayag si dating spokesperson, Harry Roque, na pwede maging leader ng oposisyon, si VP Sara. Nagsalita agad itong sinasabing sila daw ang tunay na oposisyon, pati yung kakaakwit lang sa kaso, ang sabi niya hindi pwedeng si VP Sara ang oposisyon, sila daw. May oposisyon ba ngayon? Sus Mariosep, yung mga tao na nag-claim na oposisyon sila, kung parang talaga pala yung dikit ninyo sa admin eh, paano ko naging oposisyon? Kulang na lang kulang na lang linis-linisin mo yung upuan pagka pinapaupo niyo yung Pangulo. I mean, seriously, akala ba nila nakakatuwa sila? Pero yung mga ganon, actually, tingin ko, it's not even how do you call this, an issue. Kahit mag-claim sila ng opposition, sige, kahit sabihin pa nga natin, sige, kayo na yung opposition, basta kami DDS, o di okay na kami doon. We don't even have to be called the opposition anymore. Ang importante kung ano ang ginagawa ng official na yon o ng mga tao na nagka-criticize doon sa administrasyon. It doesn't really matter. Para sa akin, gusto niyo kayo yung opposition, by all means, go ahead. Pero kung hindi naman sila, they will not stand up against the administration pag nagkakamali ito, then wala silang karapatan tawagin sarili nilang opposition. Hindi na natin even kailangan patulan Kung gusto nila magsinungaling, o sige, sanay na naman tayo sa ginagawa nila. Hindi nga sila proud, ma'am, di ba? Last time na tumakbo sila, hindi nga sila proud sa kanilang kulay. Galing ng yellow, naging pink. Tapos yung isang yellow, naging itim. Tapos yung dating mga yellow, gumawa ng bagong partido. Doon na naman tatakbo. Pero alam mo yung nakikita mo pa rin ng pagiging dilaw sa kanila. Oo. Yung iba na dyan, kamag-anak pa Hindi na nahiya. Talaga, magkakapareho lang ko. Hindi, pero actually, ang nakikita naman ng mga tao, may isang factor that binds them, that unites them. Kaya hindi nila kayang sabihin na opposition sila. Lahat sila may pera. At lahat sila, alam natin kung saan nanggagaling yung pera at saka yung interest nila in perpetuating themselves into power. Hindi lang yun, pare-pareho sila ng style of governance. Yung magpapaboto lang, pero pagka nakaupo na yung mga para sa taong bayan, yung mga sige yan, sige mga
ay, sige, pwede na yan. Kasi pang public school lang yan, sige, pwede na yan. Pero yung mga anak nila, hindi nila papapasukin sa public school. Di ba? So, yung mga public transportation, okay na yan. Pero sila mismo, hindi sila sasakay sa ganon. Lahat sila yan ang style. Ito pala yung unit team. Ito pala yung unit team. Yun yung totoong unit team. Di natin akalain. Dati, naglalaban ito. Kasi yung sa issue ng dayaan, talagang bitawan ng mga salita. Tsaka pati yung tatay nung kasalukuyang presidente talagang binabanatan every panahon ng EDSA, ganun agad. Pero ngayon biglang tahimik sila at biglang friendship. Tapos gusto nilang i-claim na sila ay oposisyon. Kaya nga, wag mong kakalimutan, ang red at saka pink hindi nagkakalayo ng kulay yan. Pareho lang ng pamilya yan. Monochromatic nga, di ba? Pareho lang. Boss Dada. Tignan ninyo, red and pink are really the same color. Tama. Intensity lang po ang pinagkaiba. Boss Dada, may pahabol ka pa? Yun, madam, isang tanong na lang. Kasi si Madam Inday talagang, alam naman natin, lahat gustong patakbuhin ng presidente, no? Kasi maganda naman nagawa niya sa Davao. Pero bakit mailap siya? Bakit, sa tingin mo, bakit ayaw niya yung responsibility ng pagiging presidente? Personal opinion lang. I think because she thinks she's young and compared to her father, doesn't have the same kind of experience. Para sa akin kasi in the end, it's about leadership. Doesn't matter the age. Ang importante, may capability ka to move people and to change your circumstances. Yun yung mahalaga at yun ang nakikita ng mga tao sa kanya. So, pero hindi rin kasi natin gusto na overconfident yung ating kandidato. So yung nakikita natin na nagdududa minsan siya sa sarili niya, yan yung marka ng isang tao na tunay. Tunay siya sa sarili. Sino ba naman ang magsasabing, ako yan, ako na, I'm the man, I'm the one, I'm gonna be the next president. Walang ganon. Mamarunong. No, wag sanang ganon. And part of it also is yung inherent ng humility niya. Wala namang mga Duterte na ganon eh. Ang pinaka anong tawag nito, believe sa sarili niya si tatay eh. Pero yung mga anak, kausapin ninyo, they're not as confident. And para sa akin, that's also part of the charm. Yun yung reason na gusto natin sila eh. Kasi hindi sila nag-a-assume na sila yung susunod at hindi nila ina-assume na kumot anak sila ni tatay, ganun sila kagaling. So there's always that part na nagda-doubt sila sa sarili nila, nag-aano sila na if they can give the same kind of service na binigay ng tatay nila. And it will always be an issue for them. Para sa akin, normal yan. And it's something that should be, kumbaga, it's a positive na hindi siya assuming. Makikita mo yung katapatan niya kaysa doon sa nagmamarunong. Yung mga nagsasabi, ako na yung pinakamagaling na kandidato. Di ba gano'n? Nakita natin yung in the last presidential election. Tapos, pero... hindi matakaw. Hindi matakaw. Oo. Correct. Pero, ma'am, itong mga pangyayari ngayon, lahat tayo apektado dito sa issue sa West Philippines. Nakaambay yung yung gera at merong mga bubuit akong narinig, meron na daw mga bumibili ng mga properties outside Philippines. Parang naghahanda na. Oo. Tapos yung mga sana all, no? Tapos yung dapat, yung mga matatapang sa social media rin, yung matatapang sa social media, lalo na yung mga yung mga citizen, Filipino citizen, dapat din makapag-enlist na rin sila kasi matapang sila eh. Dapat yun yung kailangan natin sa panahon ng gera. Makapag-enlist na sila, makapag-reservist, maging reservist na sila. Baka yan yung una pang aalis sa sigurado bansa. Yun. Sigurado yan kasi meron na tayong mga past experience sa ating kasaysayan. Tingnan niyo yung mga yung mass exodus in the 70s. Nung nagiging diktador na ang si FM Senior. Ang daming ang laki ng brain drain natin noon. Tapos hindi rin nakatulong yung educational policy ni FM Senior na tinuloy-tuloy naman ang halos lahat ng mga presidente except for Rodrigo Duterte. Alam niyo ba 'yon? Yung education policy was actually geared towards exporting labor. Nung nakita ni President Marcos Senior na meron palang market for labor pero hindi necessarily
Noong una, it was the best and the brightest. Mga doktor natin, ang daming umalis in the 70s and 80s. And then it was followed later on by engineers who discovered the Middle East. So after that, nung yung mga brains natin ay nasanay na pumupunta na, they started taking in even unskilled labor. At yung educational system natin was originally geared towards that. Towards more vocational careers, more towards the export market, kung ano ang kailangan ng mga kumpanya abroad and not here in the Philippines. Kumbaga, yung OFW phenomenon, it was engineered. And alam ng gobyerno natin yan. So, kumbaga, for the first time, na-realize natin na gano'n, na nagkaroon tayo ng free tertiary education. Alala niyo yan? So malaking factor yan. Malaking factor yung ginawa ni Rodrigo Duterte, recognizing that the educational system itself was geared towards creating more OFWs. So a lot of that also, pati communications. Dahil nga doon sa libreng edukasyon ni PRRD na wala ng propaganda yung Kabataan Party List Kasi sila yung lagi nagsasabi, free tuition. Yung nilibre yung tuition, nawalan tuloy sila ng ng propaganda. Kaya nga pwede natin sabihin talaga yung mga nag-style nila ng sarili nila na sila yung opposition, hindi sila masyadong malaki ang difference dito sa current administration. And in fact, wala silang pinagkaiba dun sa first Marcos administration. Tinuloy nila yung formulas Kumbaga, nung nagkaroon ng great change in 1986, nagpalit nga yung mga taong nakaupo. Pero yung rapacity, yung greed, yung pagnanakaw, yung style ng pagnanakaw, yung style of keeping people poor and ignorant, tapos ang mga mayaman lang yung dati ng mayaman, tapos nagka-create lang tayo ng working class na ine-export natin abroad, pero ayaw natin masyadong matalino yung taong bayan kasi baka makahanap sila ng kandidato na na iboto nila who will actually work for the people, di ba? So siguro ma'am, yun po yung natin dati. Bilang panghuli na lang, ano ba ang payo natin, panawagan sa ating mga kababayan, paalala, reminder sa ating mga kababayan sa gitna po nito kasi alam natin marami mga nasa kalagitnaan ng hamon ng kanilang buhay na tila wala silang masasandalan kasi yung dapat sana sandalan nila ay abala doon sa ibang mga bagay na hindi natutugunan yung kanilang mga pangangailangan. Ito yan. Dapat ang tinatandaan natin, yung taas ng presyo ng pagkain, tubig, kuryente, internet, yung kakulangan ng trabaho, lahat po yan, hindi yan aksidente. Alam ng gobyerno ang mga solusyon sa problema na ito. And in fact, most of yung kasagutan yan ay nandun sa campaign rhetoric ng Pangulo ngayon. Sa madaling sabi, alam nila yung kasagutan sa taas ng presyo ng bigas. Kahit i-factor in yun na po yung giyera sa Ukraine at yung taas ng presyo ng krudo, may paraan pa rin para sagutin ng gobyerno itong paghihirap natin. Tumataas yung poverty rate, tumataas ang hunger rate, tumataas ang presyo ng lahat. Lahat nagmamahal except yung gobyerno natin, di tayo mahal. Ang tatandaan po natin is that they know the solution. Hindi nila ginagawa kasi abalang-abala sila sa term extensions nila. So, tandaan natin yan all the way until elections. Kung gusto natin tuloy-tuloy pa rin yung ganitong klaseng pamamalakad, yung wala silang pakialam, sige, naghihirap kayo, pero sorry, busy kami, nagpapa-extend ng term. So, kung gusto natin ng ganyan, sige, di wag tayong magsalita. Pero if you want to change things, and we can change things, simple lang naman yan wag na tayong magpapaniwala dun sa mga kasinungalingan nila. Anyway, may internet, nakikita natin kung ano yung tama at mali. Pero kung alam na natin yung mali na ginagawa ng administrasyon, pero yan pa rin ang iboboto natin, then we deserve everything that we get. Alam mo, may gusto rin ng taong bayan na term extension, yung halaga nilang kanilang pera. Minsan mabilis na maubos kasi sa mahal na presyo ng mga bilihin at